Hello. Hello, good evening po. Naririnig po ba ako? Siyempre, wala pa tayong viewers. So, audio check muna po ako. Audio check. Kung tayo ba ay naririnig. Okay. So, I have to check it muna po dito sa cellphone ko kung tayo ay naririnig. Wait lang po. Hello po. Hello? Ayan. Ayan. Thank you, Ma'am Joanne, sa pagsagot na tayo ay naririnig. Okay. So, for tonight, kumusta po kayo pala muna? Bago po tayo mag-start. Kumusta po kayo? Kumusta ang inyong mga hinapunan? Kumusta ang inyong mga kinain for dinner? Oo, for your last meal. Kasi pwedeng hindi pala dinner yan kasi OMAD kayo. So lahat na, samut-sari, andyan na yung breakfast, lunch, saka dinner ninyo. Kumusta ang kinain ninyo? I hope everyone is done eating. Tapos, hello po, good evening po. Basahin lang po natin. Ma'am Joanne, Ma'am Teresa. Opo. Thank you, Ma'am Joanne, for Ma'am Jessica. Okay. So, meron na tayong viewers. So, kung kayo po ay bago sa page na to, magpapakilala muna po ako. Ako po si Bern Medina. Ako po ay isang registered nutritionist dietitian. And for tonight, pag-uusapan po natin ang calorie deficit or caloric reduction. Kung effective nga ba talaga ito for long-term weight loss plan. Okay? So, kung kayo po ay nakasubaybay, ito po ay series about sa sa obesity or about sa pagkakaroon ng mataas na timbang. Nag-start po ang series na to nung first week ng September dahil nga po Obesity Awareness Month week, actually, ang first week of September. And hindi ko po inasahan na tatagal tayo ng ganito sa dami ng kailangan nating matutunan about obesity aside po dun sa kaagad. Hindi tayo pwedeng mag-jump into agad na define si obesity tapos paano siya i-treat, okay? So, sa mga hindi po nakasubaybay, pwede po nating balikan ito. Hindi po tayo nagsimula na live, sorry for that. Yung mga una po natin is puro lang po siya, puro narrative form lang po siya. Okay? So, wag na nating patagalin pa. Alright. Meron ba sa inyo, sa ating live viewers ngayon, ang nakapag-try na or nakarinig na or may kakilala na gumagawa nitong calorie deficit diet para sila ay pumayat. Para po para lang alam natin kung ah, sa mga nanonood ba ngayon ay meron ng may idea gaano kalalim ba yung yung discussion natin. Okay? So, mukhang based sa nakikita ko ngayon sa cellphone ko, wala pa po, wala pang may nakapag-try or may kakilala na gumamit ng calorie deficit diet para sila ay magpapayat. Okay? Okay, so excuse me po. So, dahil dyan, unahin po muna natin na i-define kung discuss kung ano ba yung idea nitong calorie deficit na ito. Okay? So, sa calorie deficit, ang rational behind this this diet nga po is kapag ang kinain mo dapat mas kaunti kesa sa iyong sinusunog or binaburn. Yun yung niya. Yun yung tag dito. Yun yung idea. Dapat yung pumapasok ay mas konti kesa dun sa lumalabas na calories.
That's the reason guys na nung kanina umaga yata yon, or kahapon. Actually, kanina umaga, nag-define tayo. Meron tayong word of the day na calories para maging familiar tayo para sa discussion natin today. Okay? So, again, ang pinaniniwalaan sa calorie deficit formula is that dapat i-lessen mo yung calories in, okay, kesa dun sa calorie out mo. Okay? And dito, sa ganitong diet is hindi nila kino-consider kung ano yung saan galing yung calories na pumapasok or i-ingest mo or kakainin mo or i-include mo dun sa diet mo. Okay? So, regardless of kung calories siya galing sa carbs, galing sa fats, galing sa protein, kung galing siya sa highly processed food, kung galing siya sa kung real food man siya, walang ganon. Labo-labo, halo-halo. Basta ang tinitignan lang nila is dapat yung calories ko ay ma-reduce. Okay? Ay dapat mas mababa than my recommended energy intake. Okay? So, ganun yung yung idea nung tinatawag na calorie reduction or calorie deficit. Pero ang tanong, yun ba talaga ang nangyayari sa loob ng katawan natin na kapag nag-reduce tayo ng calorie intake ay ganun pa din ba yung caloric expenditure or yung lumalabas na calories sa katawan natin? Okay? Ang nangyayari kasi guys is dun sa calorie deficit, they assume that calories in and calories out are independent of each other. Okay? So, paano nila tignan? Paano yung point of view nila? So, kunyari, dati, ang kinakain mo, okay, or ang computed na ideal na na intake mo is 2,000 calories. Tapos, 2,000 calories din ang sinusunog ng katawan mo. Ngayon, dahil gusto niyang magpapayat, ang idea nila is from 2,000, mag-cut ka ng 3,000. So, 2,000 less, mali, not 3,000, sorry. 300 I meant. Okay, so from 2,000 calories, magka-cut down ka ng 300 calories. So, from 2,000, magiging 1,700. Okay? So, they assume na pag nag-cut ka, naging lower na to. From 2,000 ito, pag yung 2,000 na in mo, ginawa mong 1,700, they assume na itong calorie expenditure mo or calorie out mo will stay the same. Na 2,000 calories pa rin siya kahit na ito ay nireduce mo na. Okay? Again, they assume na yung caloric out mo or yung output or yung caloric expenditure or pagsusunog mo is will remain the same kapag binabaan mo yung pumapasok na na calories mo. Okay? So, clear ba tayo guys? So, pa-comment naman kung clear tayo ng 2,000 kcal, 2,000 calories, ganyan. Para alam ko kung clear pa ba or kailangan kong ulitin yung part na yon bago tayo mag-move on. Okay? So, clear naman po ba? Or CC, please start clear para malaman ko lang po kung mag-move forward na po ako. Walang nagko-comment. So, ulitin ko po ba? Yun po ba? Okay po. Ayan, thank you, Ma'am Karina. Po, na-gets naman daw. So, I assume I can move forward na po. Tama po ba? Okay. So, yun po yung point ng discussion natin ngayon. Ang main idea ng i-discuss natin tonight is that decreasing your calories triggers your calories in triggers your calories out. Okay? So, let's expound. Okay, ganito siya. Ulitin natin decreasing your calories in triggers, again, it triggers your calories out. Okay? So, para mas maintindihan natin, meron tayong analogy. So, kunyari, let's assume
that you are earning 100,000 pesos a month. Okay? So, yun yung money in mo. Okay? And your spendings ay 100,000 din. Okay? So, money in mo ay same sa money out mo. Tapos, something happens. It's either na-demote ka or siguro yung business mo bumagsak, ganyan. So, yung perang in mo, yung perang pumapasok mo is nag-decrease ngayon. From 100,000, nag-decrease siya to 50,000. Guess what, guys? Ano mangyayari? Ganun pa rin ba yung spendings mo? Okay? Ganun pa rin ba yung gagamitin mo? Mag-suspend ka pa rin ba ng 100,000? Diba, ang initial reaction mo is, kailangan kong mag-cut down ng gastusin. Okay? Para pumantay dun sa pumapasok na amount ng pera ko, gagawa ako ng paraan. Okay? Para mapantayan ko siya. Okay? Kasi, ano mangyayari kapag pinilit mo na 50,000 na lang yung pumapasok, pero pinilit mong i-maintain yung 100,000. Okay? So, lugi tayo niyan pag tinuloy mo. So, ganun din ang katawan natin. Okay? Hello, Sisi Doc Fee. Na-pressure ako bigla. Biglang nanood ang aking Sisi Doc Fee. Okay. So, ulitin natin. Nasaan na nga ba ako? Nawala tuloy ako kay Doc Fee na biglang nag-good evening. Okay. So, ganun din yung katawan natin. Kapag binaba mo yung pinasok mong calories, ay mag-a-adjust din syempre yung katawan natin. That is why, very important, in-emphasize din natin nung nakaraan, yung term na homeostasis. Kasi 'di ba, gagawa yung katawan mo ng paraan para ma-maintain kung ano yung normal levels. Okay? Ng katawan mo. Okay? So, decreased caloric intake inevitably, hindi mo siya makayang pigilan, ay magli-lead sa decreased metabolism or decreased caloric expenditure. Okay? Again, decreased caloric intake inevitably leads to a decreased caloric expenditure. Okay? Meaning, pag nag-calorie deficit ka, babagal lang din yung katawan mo para makapag-adjust siya doon sa mas mababa o mas kaunti o hindi enough na calories na nakakonsumo mo. Okay? Ulitin natin ha. Yung may nagsabi ni Ma'am Teresa de pa Milo, galingan Ma'am Bern, nandyan si Doc Fee. So, ulitin natin, no? Decreased caloric intake inevitably leads to decreased caloric expenditure. Meaning, pag nag-calorie deficit ka, or kapag binabaan mo yung intake mo, okay, than what you need, ang katawan mo ay babagal ang metabolism niya. Yun yung kanyang response. Okay? Babagalan niya. Hindi niya i-retain at dating 2,000 calories ang sinusunog mo, tas 1,500 yung ipinasok mo. Hindi pwedeng magsunog pa rin siya ng 2,000 calories. Dapat papantayin niya yun. Gagawan niya ng paraan. Mag-a-adjust siya dun sa kulang or dun sa mas mababang calories na ipinapasok mo through your food consumption. Excuse me. So, ano ang paraan ng katawan natin para mag-adapt sa calorie deficit? May share ako 6 ways na na paraan na paano natin nahahabol. Okay, anong ginagawa ng katawan natin? Paano yung sinasabing magmamabagal siya ng metabolism? So, una, it reduces body heat. Okay? So, we have to consider, we have to be aware, okay, that calories are needed to heat the body. Ngayon, since kulang yung calories, since fewer yung calories, since hindi sapat yung calories na pumasok, ang mangyayari is, mare-reduce yung pag-iinit ng katawan natin. Okay? So, it will result to constant feeling of cold. Okay? So, yung lalamigin ka madalas. Okay?
Second, ano yung adjustment ng katawan natin? Heart pumping slows down. Okay, so magsuslow down daw yung pagpapump ng heart natin. Bakit? Kasi kailangan natin ng calories sa puso natin para mag-pump ng blood. Dahil nga hindi sapat ang calories, dahil kulang ang kinain mo, dahil nag-cut ka ng calories. Ang result nito ay decreased heart rate and stroke volume. Okay? Third, it turns blood pressure down. Okay? Again, it turns blood pressure down. So, yung calories kasi, kailangan natin to maintain our blood pressure. Dahil nga, paulit-ulit, no? Dahil nga, mas mababa yung, yung na-consume natin na calories. Ang mangyayari, dahil kailangang mag-adjust ng katawan mo, ang mangyayari, i-decrease niya yung blood pressure mo. 4. It reduces cognition. Okay, kaya ito na. Dahil ang brain natin, kailangan niya ng calories. Okay, dahil highly metabolic ang processes sa ating utak. Ngayon, kung kulang, kung hindi sapat, yung nakain mong calories, okay, kasama si brain sa mag-a-adjust. Kaya ang result, lethargic, okay, and inability to concentrate. Okay? So, 5, it reduces movement. Alam naman natin yun, no? Na para tayo ay makagalaw, makagawa ng iba't ibang movements, ay kailangan natin ng calories. Pero dahil nga kulang, dahil hindi sapat ang calories natin, ang mangyayari, syempre magtitipid ngayon ang katawan natin. Kaya ang gagawin niya, ikaw ay feeling weak. Okay? Or wala kang lakas. Hindi 100% ang mabigay mong enerhiya kapag ikaw ay may ginagawang physical activity. Dahil nga, nagtitipid siya, yung katawan mo. 6, okay? Yung hair at saka nails natin ay magsa-stop ng growth. Kasi yung growth ng hair at saka nails natin ay nangangailangan ng calories. Since hindi nga sapat yung calories, mag-adjust din yun. Okay? So, kasama siya sa pagbabagal ng katawan natin. Okay? So, ang result, brittle nails and hair loss. Okay? And so, the vicious cycle of undereating continues. So, ano mangyayari? Ulitin natin yung cycle. Unang cycle, binabaan mo ang caloric intake mo. So, kunyari, nagbawas ka ng less 300 calories. Okay? Sa una, magbabawas naman tayo ng timbang. Okay? Tapos, babagal na yung metabolism mo. Okay? Ngayon, wala na nangyayari. So, sabi mo, I should double my effort. From cutting 300 calories, magka-cut na ako ngayon ng 500 calories. Okay? So, dahil mas madami yung naibawas ng calories, mas lalo na namang babagal yun yung response ng katawan mo, yun yung reaction niya. Mas lalo na namang babagal yung metabolism mo. At lalo kang nagugutom. Okay? So, paulit-ulit lang na ganun. Okay? Lalo kang magugutom. Tapos, unti-unti ka nang makakain, mag-gain weight ulit. Okay? Tapos, magiging ginawin ka, lethargic ka na, laging pagod, okay? Laging gutom. Tapos, ayaw mo na. Give up na ako. Ayoko na. Parang ganon. At once na nag-give up ka na ayaw mo na, sumuko ka na. Yung katawan mo ngayon, nasanay na 1.5 na lang yung sinusunog from dating 2,000 or kapag nag-cut ka pa, naging 1.2, umabot ka sa 1.2. Okay? Yung lagi mong tatandaan na mangyayari sa katawan mo. Una, is babagal ang metabolism mo. Okay? Pangalawa, ang katawan mo ay magre-release ng hormones na magsisignal na sasabihin, increase dapat yung appetite mo. Okay? Increase yung yung hunger mo. So, kakain ka. Okay? So, ganun yon. So far po ba ay nakakasunod pa? Aha. Sana po ay may natututunan kayo today.
Move po ba tayo forward? Okay po ba yung ano natin, pacing natin? May kailangan po ba akong balikan? Please let me know po later. Okay? So, ayun nga po, ulitin ko lang, i-emphasize natin. Pag nag-undergo tayo ng calorie deficit or caloric reduction, dalawa yung magiging main response or magiging effect nito sa katawan natin. Una is babagal ang metabolism. Pangalawa, reaction ng katawan mo to maintain homeostasis is, ang gagawin niya, sabihin niya, magte-trigger na maglabas ng hormones para tayo ay mas magutom, para tayo ay tumaas ang ano natin, ang hunger natin at mas kumain tayo. Okay? Pero bakit nga ba, Miss Bern, hindi ba talaga effective ang calorie deficit? Okay? So, kailangan nating mas pag-usapan pa ulit yung cause ng tawag dito, ng weight gain. Okay? So, yung lagi kasi sinasabi, inaassume, 'di ba, na calories ang dahilan. Madami ka kasing kinakain. Yun yung dahilan bakit bakit tumataas ang timbang mo. Okay? So, kagabi, may pinost tayo about difference ng proximate cause versus ultimate cause. Okay? Kaya po tayo, before nagla-live, meron tayong mga ganon para at least familiar ka na before tayo mag-discuss dito. So, later on, pwede nyo pong balikan yon, yung proximate versus ultimate cause natin. So, dito po kasi related yung sagot natin na bakit hindi talaga effective ang calorie deficit. Okay? Kasi po, yung ultimate cause ng obesity is a hormonal problem at hindi siya caloric problem. Okay? So, again, the ultimate cause of obesity is hormonal problem. Okay? Yung calories or too much calorie in, okay, is just the proximate cause. Okay? Pero, hindi pwede na dun lang tayo lagi sa proximate cause nakatingin. Dapat nating alamin yung ultimate cause. Kaya kung naririnig nyo sa amin, sa Attentions Health Holistic Advice, lagi nating sinasabi na dapat root cause approach. Hindi pwedeng band-aid solution. Hindi pwedeng ito agad. Kailangan nating targetin ano talaga yung pinag-ugatan, which is the ultimate cause. Okay? So, para mas maintindihan natin yung ultimate at saka proximate cause at epekto niya sa katawan natin, balikan natin yung yung aircon na natin, na analogy natin. Magkakaroon ulit tayo ng panibagong analogy related to aircon today para mas ma-explain natin, mas ma-picture natin yung effect ng proximate at saka ultimate cause. Okay, imagine natin, nag-set ka ng aircon, nag-on ka ng aircon. Ang sinet mong temperature is 16 degrees. Okay? So, kunyari, yun yung pinakamababa. I think. Not sure, pero alam ko, ganun, 16 degrees ang pinakamababa sa aircon. Okay? Ngayon, super gininaw ka na. Hey, ang lamig naman. Tapos, tumingin ka sa paligid mo, nakita mo, wala kang kumot. Okay. So, sabi mo, ang nagkukos ng pagiging lamigin ko is dahil wala akong kumot. So, ang ginawa mo, ang solusyon mo, is nagkumot ka. Okay? So, kung katulad kita, na sobrang ginawin, kahit nakakumot ka na, giniginaw ka pa rin. Okay? So, anong mangyayari? Ano ba dapat ang nagkumot ka na yun yung nakikita mong problem kanina. Okay? So, ano kaya ang pwedeng maging solusyon? Ano kaya ang mas malalim na problema? Nagkumot ka na. Okay? Pwedeng manipis yung kumot mo. Pwedeng, yun nga, ginawin ka talaga. Okay? Pero, ang ultimate cause ng bakit ginaw na ginaw ka is the thermostat. Yung 16 degrees Celsius na sinet mo. Okay? Kaya i-relate natin to ngayon dun sa discussion natin last week. Okay? Again, the ultimate cause kung bakit ka giniginaw is because of the set thermostat na nilagay mo na 16. Ngayon, kapag
Sinulusyonan mo yon. Kapag in-adjust mo from 16, ginawa mong 24 degrees Celsius, di nasolusyonan mo yung pinag-ugatan ng lamig. Gets? Okay? So, kahit wala ka ng kumot, kahit manipis na yung kumot mo, carry lang. Okay? Nasolusyonan mo na. Nakuha mo na agad kung ano yung nagkukos ng problem ng paggaginaw mo. So, in relation to our body weight, ganun din. Kung gusto mong mas effective ang weight loss mo, i-target mo yung set weight mo or yung body thermostat mo. Okay? So, sa mga viewers natin ngayon na hindi nakapanood or mga bagong viewers natin, meron po tayong live about this body set weight last week. Pwede po nating balikan yon para mas makarelate po tayo at mas mapalalim pa po natin yung knowledge natin about body set weight. So again, 'di ba? Yung problema mo na giniginaw ka dun sa sa loob ng kwarto mo, nagkumot ka na and all, hindi solusyon, hindi best solution yung pagkukumot, kundi ang best solution is adjust mo yung thermostat from 16, i-adjust mo ng 24. Pag na-adjust mo yun, kuha mo yung problema. Nasolusyonan mo, natumbok mo. Okay? Ganon din sa katawan natin. Dahil meron tayong sineset, ang katawan natin may sineset na body thermostat. Okay? Or kung tawagin natin ang body thermostat natin na yon ay set weight. Once na naayos mo ang set weight mo, ay maaayos mo din ang problema mo with obesity. Because obesity is a hormonal problem and not a caloric problem. Because your calories are only the proximate cause and not the ultimate cause. Okay, so doon tayo mag-focus sa paano nga ba natin aayusin yung body thermostat mo, yung set weight mo. Paano natin susolusyonan yung ultimate cause ng pagtaas ng yung body fat or ng timbang mo. Okay? So, ayun po, doon po umiikot, doon nagtatapos pala, hindi umiikot. Doon po nagtatapos yung usapin natin tungkol sa calorie reduction or calorie deficit tonight, okay? So, medyo nabitin ba kayo? Kasi, syempre, kailangan din natin pag-usapan ngayon. Calories in, calories in. Kailangan din natin pag-usapan. Ano ba talaga yung calories out? Paano siya, tawag dito? Yung about doon sa paglabas naman ng calories. Mas pag-uusapan natin yon next week. Okay? Pagkatapos nun, doon na tayo. Next week, tapos the week after, ay doon na tayo. Solution proper na tayo. Wala na tayong kailangang pang pag-usapan pang iba. Okay, kung baga, explain ko na ano ang insulin, ano ang cortisol, ano ang ganito, ano ang ganyan. So, lahat yon is related kasi sa pagbibigay natin ng solution kung paano matatarget yung set weight, kung paano yung sinasabi mo, Miss Berna, hormonal problem siya. So, paano ayusin yung hormonal problem na yan. Okay? So, may 2 weeks pa tayo. So, isa about sa series na to, sa obesity. So, next week, pag-uusapan natin yung calories out or calorie out. Okay? Output naman. Okay? Tapos yung the week after that is pag-usapan na natin talaga yung solutions natin about the weight loss problem or obesity problem. Okay? So, maraming salamat po. Kayo po ba ay may natutunan sa gabing ito? Please comment down po ang calorie deficit or CD or CR, calorie reduction or calorie deficit po. Kung tayo ay may natutunan, para naman po mas ma-inspire pa po ako na magturo. And please share this din po kung meron tayong friends na tingin ninyo ay nangangailangan nito, makarinig, makanood nito. And kung kahit wala po kayong kakilala na may kailangan nito, kung feeling nyo lang po ay may matututunan ng ibang tao dito sa ating video, ay
pasuyo na lang po ako na pa-share ng ating live video sa mga pages, okay? Kasi may mga times na hindi ako allowed na mag-post sa mga pages ng ibang groups na yung sarili mong page ang ipopost mo. Makikisuyo na lang po. Kung pwede, mag-share tayo na i-share natin itong video natin na ito sa ibang pages. Okay? So, hintayin ko po sa team replay. Hintayin ko rin po kung may natutunan kayo. Pa-comment din po ng calorie deficit, calorie reduction, CD, CR, ganyan. And, kita-kits po ulit tayo next week, Wednesday, para sa iba pa pong topic. Maraming salamat po. Good night. Natulog po tayong mahimbing. At gabi na po. Pag po tayo, magpuyat na. Maraming salamat po. Thank you for watching, guys. Thank you po. Bye-bye po.